yung tamang gawin, yun yung moral. Tawag dito, yun yung mabuti. Yun yung tinatawag na ideologies. No? So, mabasahin natin Winter. Winter. You go ahead. All of you, spread out. All of you. I don't want anyone sitting beside each other. Okay. Ang mabasahin natin passage is Colossians chapter 2, verse 8. Ang sabi dito, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, and not according to Christ. Before we start the devotion natin, let's go sa Lord. Let's pray. Let's pray dahil namin sa langit, Panginoon. We thank you for the little exercises that we did, Panginoon, yung mga kabataan na ito. Medyo pawisan ng konti, Lord, nanawi, pagod. We thank you, Lord, for your goodness and grace, for giving us energy. Maraming ibang tao, Panginoon, mga kabataan na they can't do this. May sakit sila, maraming pinanganak sila na may disabilities, or may nangyari sa kanila. Maraming hindi kayang gawin itong ginagawa namin, Lord. But you bless us with strength, with a complete body, Panginoon, or at least we can punch, Panginoon. We thank you, Lord, and we thank you for this opportunity na makapag-exercise, na train kami, Panginoon. Na magamit namin ito, not just in competition, also in self-defense, also to discipline our minds and our body, relating to the truth of your word, because battles, as we know, Lord, ay hindi lang sa physical, Lord. We have far more spiritual battles ahead of us every day. Help us through your word, Panginoon, na maglabanan namin yung spiritual battles. Mga kailan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, sabi sa binasa natin kanina, see to it that no one takes you captive by philosophy or empty deceit. Sa mundo natin ngayon, maraming mga filosofiya, di ba? Maraming mga paniniwala. Ano sa tingin nyo? Pwede nyo magbigyan ng example sa akin. Ano yung mga paniniwala na tinatayuan ng mga maraming kabataan ngayon na akala nila tama pero mali? Ano? Sige, dali natin sa issue ng LGBT. Ang pagiging lesbian, LGBT, bading, tomboy, tama ba siya? O mali? Sige. Sino magsasabing tama siya? Okay lang. Maging bading, maging tomboy. Okay lang? So, basta marunong magmahal, okay lang. Okay lang din sa'yo. Okay lang din sa'yo. Okay. I'm gonna read you the verse, ha? Okay. Romans chapter 1 verse 26-27 sabi dito, for this reason God gave them up to dishonorable passion, dishonorable. For the woman exchanged natural relations for those that are contrary to the nature, and the men likewise gave. Ano yung sabihin nun? Sa Tagalog, sabi niya, yung mga tao ay binigay yung kanilang sarili sa dishonorable, hindi kagalang-galang na mga kagustuhan. Yung mga kababaihan ay nakikipagrelasyon sa kapwa babae. And the same way sabi, and the men likewise gave yung kanilang sarili doon sa bagay na yun. Isa pa, hanapin natin sa pang verse.
Romans 1 verse 26 to 27. Meron pa sa Old Testament din. Sa Old Testament meron din yan. Pero punta lang natin natin sa 1 Corinthians. Exact verse sa unahan natin yung sa Leviticus. Sabi dito, Leviticus chapter 20 verse 13. Ang sabi, if a man lies with a man as with a woman, both of them have committed an abomination. Kapag ang lalaki o pagrelasyon, marami sa inyo masyadong mga bata, ibig sabihin lies o pagrelasyon. Pagkaling sa kapwa lalaki, katulad sa babae, both of them have committed an abomination. Sige, bago mo kasi ako ito kasahin. Kaya alalahanin nyo. First Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Sabi, or do you not know that the unrighteous, yung mga hindi mga Diyos, hindi righteous, hindi banal, will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, or effeminate, or nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So okay lang ba maging homosexual? Isa pa, 1 Timothy 1 verse 9 and 10. The sexually immoral men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to the sound doctrine. So, ibig sabihin po, dahil kasi lesson natin ngayon, ang homosexuality is an ideology, o yung LGBT ideology, ay ideology that is against sa salita ng Diyos. Against sa Diyos mismo. Bakit? Bakit, Kuya PJ, ano ba yung core foundation nito? Ang core foundation kasi niyan ay nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Di ba? Tama ba? Ang natural design ay lalaki at babae ang magiging mag-partner. Ano nangyayari pag magiging mag-partner ng lalaki at babae? Nagkakaroon ng pamilya. Dumadami ang tao. It helps the society. That's the natural design. Kapag lumayo tayo sa natural design, ano nangyayari? Nasisira. Natural order. Parang ganito. Ang tao design na magpahinga. Di ba? Mag-rest. Kaya nga may day off sa mga trabaho. Sa school, mag-Sabado linggo, walang pasok. Kasi design, naturally, di ba ang Diyos nagpahinga? Hindi niya kailangan magpahinga, pero nagpakita siya sa atin na ito ang dapat niyong gawin bilang mga tao. After 7 days, nagpahinga siya. At on the 7th day, nagpahinga siya. Yun yung natural design. Kapag hindi ka nagpahinga, ano mangyayari sa'yo? Nung ako nag-training, nagko-compete pa ako yung lagi ako nagko-compete. I don't have personal trainer, I train myself. And so many times, na-overtrain yung sarili ko, I don't rest. Alam yan ng aking mga magulang, mga kapatid ko. Na-overtrain yung sarili ko, nagkakasakit ako. I almost died before kasi I got so weak. Tapos I had to fight. Nang may sakit ako kasi na-overtrain yung sarili ko kasi hindi ako papahinga.
So naturally, dapat ako magpahinga kasi yung design ng Panginoon. Kasi hindi ako magpahinga, ano mangyayari sa akin? Tuloy-tuloy kong ginawa. Mamamatay ako. Walang tao na hindi nagpapahinga. Yun kasi yung design. Sa Genesis din, nagpakita ang design ng Panginoon sa ano ang mas tama, sa lalaki at babae. Diba? Ano sabi niya? Lalaki, you will be one. At ayaw kayo magparami. That's the design of God. Kapag ang tao lumayo sa design ng Diyos, makipagrelasyon, lalaki sa lalaki, babae sa babae, lumalayo sila sa Diyos. Ibig sabihin nun, sad to say, hindi siya okay. We can talk to anyone that will defend this at sabihin nila, okay lang kasi God is love. Diba? Kasi God is love at yung mga LGBT is about love. That's not true. That's not true. Ang totoong pag-ibig, anong ginawa ni Kristo? Yun yung sabi ko yun yung sabi totoong love. There's no love greater than this, sabi ng Biblia, that a man lay down his life for his friend. Ang totoong pagmamahal ay sakripisyo. At si Kristo ay pinakita yun. Mahal niya ang Diyos Ama at mahal niya yung sa katawan. So anong ginawa niya? Nagsakripisyo siya para sa katotohanan. Ngayon, sinasabi mahal kasi nila yung isa't isa, that's not true. That's not love, it's lust. So that's wrong, that's sinful. So LGBT, yung mga bating, mga tomboy, sad to say, kung offensive man to sa iba, ay kasalanan. Mali. It's not the design of God. Kumabantay sa LGBT. No? Pero, maraming ideas, diba? Nagko-compete sa puso at isip natin dito sa mundo. Kasi sabi nga naman ako, pwede mong gawin yan. Pwede mong gawin to. Kahit nasa, diba? Kahit yung mga ideologies, ito, ideologies ganyan. Sinasabi nila, nag-aaral ka mabuti. Sige, kahit huwag ka muna magsimba. Narinig ba yun? Kasi nag-aaral ka naman. Basta, kasi may exam ka, huwag ka muna mag-church. Mas importante yung makapasa ka sa exam. Di ba? Parang, okay lang naman yun. Tama lang naman yun. Parang kasi importante rin yung pag-aaral, ba? Ang tanong, what is more important? Ang Diyos? Ang salita ng Diyos? Ang community ng believers? O yung sarili pang personal natin? God will not, hindi mo tayo pababayaan ng Panginoon. So, same thing sa trabaho. Yung nakakapag-church kasi may work ako. Let's consider this thing. Kasi these are ideologies that can damage us spiritually. Sabi dito, some ideologies may sound attractive, but if they contradict God's truth, ito sinasabi natin kanina, they ultimately lead people away from Christ. Maraming ideologies parang okay. Ito sinasabi natin battles, ito sinasabi natin laban. Kasi diba dito sa martial arts, we fight. We learn how to fight. But there are bigger fights. Yung spiritual battle is so much bigger than physical battles. Kasi spiritual battle, everyday battle natin yan. Yung physical battle, hindi naman eh. Diba? Ilan sa inyo dito na-hold up na. Ayan. Oh, or muntik na nasaksak. Si Ate. So, si Ate Ara. Yan. Kaya importante ang martial arts. And me, alam ng iba dito, yung mga aking story sa aking mga mangyayari sa akin, yung street fights, violence, yung mga ganyan. So, ganun din. We train. So, bakit? We prepare ourselves for the physical battles. Kaya tama. Kaya yung mga anak ko, lahat, alam na yung nag-train sila lahat. Because I want them to be in a situation where I was. Nung nasa labas ako, nung kabataan ako, lagi akong napunta sa gulo. Buti nga lang, buhay pa ako. But it's a dangerous world out there. Diba? That's why we train. But at the same time, you have to realize that we also have spiritual battles. And we have to fight and prepare for it as well. At yung sinasabi sa pinag-aaralan natin. Kaya, yung spiritual truth, importante sa atin, yung mga ideologies, pag ito ay nagko-contradict sa salita ng Diyos, dapat natin labanan, banggain,
Kasi ito ay maglalayo sa atin sa katotohanan. Sabi ko, Scripture calls believers not merely to resist evil actions, but also to discern and reject teachings that exalt themselves above the knowledge of God. Lahat ng mga pagtuturo na naglalayo sa atin sa katotohanan. Kaya nga, we encourage you to go to church, read your Bible, pray, study. Lahat naman tayo may cellphone yata. Lahat tayo nanonood ng YouTube, ng Facebook. Wala tayong excuse na we can watch things regarding sa mga biblical na bagay. And we have to equip ourselves, ready ourselves, kasi it's very dangerous. Kung dangerous out there, kasi baka masaksak ka, ma-hold up ka, mabaril ka kung ano man, it's also dangerous out there spiritually. Tingnan nyo, may mga kabataan, ilan taong ka na? 11. And you believe, naniniwala kayo na magiging bading. That's dangerous. Parang okay na. Pagiging tombol, pagiging pagrelasyon, lalaki, okay lang pala. That's dangerous. Ang sabi ng binasa natin kanina. Yes, ang sabi, the wrath of God is upon them. Ang pupot ng Panginoon nasa kanila. They cannot inherit the kingdom of God. Hindi sila mapupunta sa langit. Yun sabi nun. Pero basahin natin ulit ha. Hindi tayo nag-focus sa homosexuals lang, sa mga bading lang. Hindi yun ang focus natin. Basahin natin ulit. Ang sabi doon, the sexually immoral, hindi lang mga bading, mga tomboy, hindi lang. Idolaters, yung mga sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ano ba ibig sabihin ng idolatry? Ang mas malalim na ibig sabihin ng idolatry, hindi yung merong image, may rebulto, sinasamba natin. Hindi lang. Kapag merong mga bagay na nag-take ng ating atensyon more than what we should do, which is to focus our lives sa kung ano yung makakalugod sa Panginoon. At maraming bagay yun. Pag ikaw ay nagtrabaho, that's a good thing. Nag-aaral, that's a good thing. Ikaw ay nag-sacrifice for your family, that's a good thing. Those are all good things. Pero kung may mga bagay na nag-aalala sa atin sa mga bagay na mas importante at kalooban ng Diyos, those are idols. So, pwede tawagin natin idolatry yun. So, yung mga idolaters din, hindi lang yung mga homosexuals. Ano sabi ito? Sexual immorals, adulterers. Ibig sabihin, marami sa inyo masyado pang bata. No? Pero, yung mga ikipagrelasyon, hindi tamang relasyon. Nang, ibig sabihin, hindi pa kayo mag-asawa. Pero, you're engaging in sexual relationships. Adulterers. Homosexuality. Effeminate. Nor thieves, yung mga magnanakaw. So, sa ating gobyerno, no? Dami, no? The greedy, yung mga sakit. The drunkards, mga lasinggero. Hindi lang to drunkards na alak lang, ha? Sabihin, addiction to everything. Kung kinokontrol na naman yung isip. The revilers, the swindlers, will inherit the kingdom of God. Maraming mga kasalanan. Hindi lang homosexual. Na-bring up lang natin yung homosexual. Pero lahat na nagpa-practice ng mga sinful actions, kapag ito ginagawa natin regularly, at walang pagbabago sa tayong creation, tayo, we would not inherit the kingdom of God. So ito yung mga ideologies. Ulit natin. Kumakalat tayo. So bilang mga Kristiyano, ang ating defense sa mga maling turo ay hindi, iwasan na lang natin. Baka, ayoko na lang makipag-discussion sa kanila. Kasi ako po, yung mga kaibigan din ako, mga bading, mga ganyan, mga homosexuals, but I tell them, lovingly, bro, ayaw nila tawagin silang bro. No? Mali ang kasalanan niya. Eh, sabi ng Biblia, they respect me, they respect my faith. No, kaminig mo sila sa akin hindi, they respect nila yung aking principle when it comes to these matters. So, hindi tayo natatakot o iiwas. Anong sabi nito? Hindi tayo nagalit sa kanila. Aaway natin sila, hindi naman.
O hindi tayo makikipag-argue ng kung ano man. Diba? Makikipag-away na. Pero, sabi dito, yung defense natin against them ay deep knowledge of God's Word. At malalim na pananampalataya kay Kristo. So, importante na alam natin yung salita na Diyos. Alam natin sasabi. Ang Biblia kasi ang ating manual. Diba sa mga, pag nagbukas ka ng appliances na nakita niyo kasi yung bumili sa mga nanay nyo, may dumating na rice cooker, di ba may manual, ganito siya paano gamitin. Huwag mo siya isasaksak ka ganito. Bago mo siya buksan, ganito. Para hindi masira yung gamit. Ang manual ng ating buhay ay ang salita ng Diyos. So, we need to study the Word of God. Yan. Deep knowledge of God's Word is steadfast faith in Christ. Ang katotohanan ay hindi na-determine ng kung ano yung popular opinion. Ay, kasi dami naman naniniwala. Hindi dahil madami naniniwala, tama. Diba? Kailangan alam natin kung ano sinasabi ng Diyos sa salita ng Diyos. O kung ano yung uso. Dahil marami, ay, uso ngayon eh. Paniniwala na natin yun. Dapat hindi. It is found in the Lord who is the way, the truth, and the life. Diba sabi, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, ang katotohanan. So, tanging si Kristo lang ang katotohanan. Anything away from the teaching of Christ, lahat ng malayo or against sa turo ni Kristo, ay mali. That is a straightforward statement, pero dapat that's where we stand. Well, we teach here as fighters. No, we have to stand our ground. We have to fight. When we fight, we stand our ground. We fight the hardest to the end. We finish the fight. And as Christians, we do the same. We stand by it. We stand by the truth of God. And we stand firmly. Knowing na si Kristo ay kasama natin. May we be able to love, may we be people who lovingly speak the truth. Lovingly speak the truth. Sabihin natin ang katotohanan sa mga tao. Katulad itong ginagawa ko. Tinuturo ko sa inyo yung katotohanan, hindi mo kayo naaway, di ba? Pero kailangan natin sabihin ang katotohanan. Stand firmly upon the Scripture and contend for the faith. Ano yung sabihin ng content? We fight for the faith. We tell the truth. Alam niyo po, yung mga disciples ni Kristo, kung alam niyo yung story nila, they contend, they fought for the truth, pinagpapatay na sila lahat. Si Apostle dyan lang ang survive, pero pinatay siya patayin na sila. But we contend for it. It doesn't matter. No? Sabi mga Kristiyano, partly sa amin, it doesn't matter if they kill us for it. We hold our ground, we stand, we battle, we contend. Kasi yun yung katotohanan. At the end of the day, alam niyo ba yung story sa Old Testament? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi niyo alam. Bago tayo matapos, tumatagal tayo. Sa Old Testament, may story sa Bible. Totoo to, totoo story. Na si King Nebuchadnezzar nag-utos. Sabi niya, nagtayo siya ng libuto. Malaking image ng sarili niya. Ng ginto. Sabi niya sa lahat ng tao doon sa kanilang lugar, sa kaharian niya, lahat kayong luluhod sa libuto na to. May certain time sa araw, luluhod kayo. Kasambahin niyo yung libuto ko. May tatlo ang sabi, hindi namin gagawin. Bakit? Because they are believers of God. Naniwala sa Diyos. Hindi sa libuto ni Nebuchadnezzar. Tapos, alam ni King Nebuchadnezzar na yung tatlong tao ito ay magagaling, matatalino ng mga tao. So parang binigyan pa niya ng chance. Kinausap niya. Lumuhod lang kayo. Wala naman kaso nasabi ko na kasi, dapat lumuhod kayo kasi batas na to eh. Sabi ng tatlo, hindi namin gagawin. Anong sabi nila? I forgot the first, pero sabi nila, hindi kami pababayaan ng Diyos. Hindi niya hayaan na matuto kami ng apoy. Pero,
Kung hahayaan mo ng Diyos na matupo kami ng apoy, kasi sabi ni King Nebuchadnezzar, kapag hindi kayo lumuhod, itatapon ko kayo sa apoy. Sabi nung Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi nila, hindi kami papabayaan ng Diyos. Pero kung hayaan naman niya na masunog kami, hindi pa rin kami luluhod. You see how they stood their ground. Ano yung nangyari? Tinapon sila sa apoy. Tinapon sila sa apoy, pero nadulat. Sa sobrang init ng furnace, yung nagtapon sa kanila, lumapalap, kasi lumapit dun sa apoy, sobrang init. Tinapon sila, namatay, nasunog. Yung nagtapon sa kanila. Yung mga sundalo na nagtapon sa kanila. Pero yung king from afar, wala sa malay, hindi ganyan. Yung apoy, ilan yung tinapon natin dun sa loob? 3. Pero sabi niya, pero 4 siya nakikita ko tao sa loob na hindi nasusunog. Naglalakad lang sa loob, paikot-ikot sa apoy. Hindi sila nasusunog. 4. Tapos lumabas yung 3, Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi nga ang Kerwin, they don't even smell like smoke. Nihibla ng buhok, walang nasusunog. And of course, theologians and interpreters explain na yung pang-4 na tao, it's not just angels. Kasi sabi nila, angel daw yung protected. Sinend ng Panginoon. But a lot of theologians, including myself, believe that that is Jesus himself. Si Kristo mismo yun. Ang kasama nila na nandun sa apoy. Protected them. So look at this. Tayo, bilang mga Kristiyano, as we contend sa ating faith, as we fight, katulad ng mga totoong fighters, di ba? As we fight sa katotohanan, the world will pour fire on us. Ang mundo will hate us. Sabi ng Biblia yun. Ang mundo, kung uhiyan tayo, kami mga preachers, mga teachers, na-experience ko namin yan. Na kapag we share the word of God sa mga tao, social media sa ganyan, at kinokondemn namin yung kanilang sinful lives, grabe ang kick. Naniniwalaan mo, mali kayo. Ganyan, may mga iba pa na halos stickers. Sinusumpa kami, may iba, may mga death threats pa. The world will hate us. Susunugin tayo ng mundo. Pero, we know how to stand our ground. Bakit? Dahil natin yung pagkuhanan natin ay na kay Kristo. At ano yung pinakakatotohanan na yan? Ano yung good news ba? Ano yung good news? Yung gospel. Diba gospel means good news? Ano yun? Yeah. Ibabroad namin yung explanation na yan, na tayo makasalanan, pero si Kristo, bumaba, namatay sa krus para sa ating kasalanan, and if we believe that, with all our hearts, na si Kristo ay Diyos, and He died for us, for our sins, and we give our lives to Him, we will have eternal life. That's the good news. No? But of course, it doesn't end there. Yes, may kaligtasan tayo. Yes, ililigtas tayo ng Panginoon. But in our lives, bilang Christians, we are commanded as well na mabuhay na sundan. Kaya nga Christians, Christ-like. Paano ba si Kristo nabuhay sa mundo? Nilabanan niya yung kasalanan. So we have to do that as well. So yun yung ating devotion. Napakaba ng ating devotion. Pero ang title natin is standing firm against false ideas. At your early age, dapat may maintindihan na whenever may tinuturo ang mundo sa atin, whether sa school, mga kaibigan natin, kailangan isipin natin, ano kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano kaya yung totoo? Hindi tayo ganun pala, okay na, sige, paniniwala ka kasi marami naman ibang naniniwala dyan. So we have to hold our ground, stand firm sa ating faith, and study the Word of God. At the end of the day, hindi naman natin ito laban. Yes, we will fight, but Christ is the one who gives us strength and fights our battles. No, but we have to stand firm. We have to stand firm. Like real warriors, like real fighters. Katulad
ng martial arts trade. Sige, let's close our eyes and bow our heads. Let's pray. Dakilang salamat, Panginoon. We thank you for your word. We thank you for teaching us, Father, na hindi ibigay yung aming mga faith, aming sarili, into ideologies, into paniniwala ng mundong ito, Panginoon, na against sa iyong mga turo, against sa iyong principles. Help us, Lord, understand that maraming false teachings, maraming lies na lumilikod sa aming paligid, Panginoon. Help us to discern, know, and help us, Lord, na pag-aralan ng inyong salita para malaman namin, Panginoon, kung ano yung mali, kung ano yung tama, Panginoon. Help us, Lord, to realize, to see how great you are sa buhay namin, Lord, that you provided us enough. Your word, science itself, proves yung katotohanan ng iyong Panginoon. So, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa katotohanan, sa truth that we must hold on to natin yung mga katotohanan na dinesign niyo, Panginoon, sa aming buhay. May we not be swayed by the lies of this world. May we stand firm and contend for that truth, Lord, na tanging sa inyo lang ang magkakapuan. We thank you once again, Lord, for your truth. We thank you, Lord, for your goodness and grace, for bringing us this place. In our precious name. Amen. Okay, closing muna tayo. Hindi pa ang Balik sa pila.